How do you like my cooking? Be honest, rate 1 to 10. 1! 1 to 10, 1. Kaya mo din yan. Ang bigat nito. Bakit? Sexy. Bakit? Naipit yung pa. Nakakuha mo yung binili kong rubber shoes? Salamat sa lahat ng bigay mo, mahal na mahal kita. Yung ano mo napadala ko na rin yung Viagra mo. Ay, napala ko. Yes! Magta-travel na naman tayo and guess what? Kung saan ang video natin for today. Our next destination is... Hong Kong! Yes, this is my favorite country to travel, ang Hong Kong. Because Hong Kong will always have a special place in my heart. But now, iba tong Hong Kong natin. Sa daming beses ko nang bumisita ng Hong Kong, lagi kaming nakakamit at lagi kaming nakakakilala ng mga OFW. Pansin ko sa kanila sa tuwing nakikita nila ako, parang very excited sila. At lagi nilang sinasabi na lagi nila kaming pinapanood mga vloggers sa tuwing sila ay naho-homesick. Kaya siguro excited sila. Parang tingin nila ay nakauwi na sila sa Pilipinas pag nakikita nila kaming mga vloggers. Kaya napag-isip-isip ako, why not this time around, pag pumunta ako sa Hong Kong, subukan kong maging isang OFW. Hello netizens! Ako, kasama ko kayo ngayon lahat dito sa Hong Kong dahil for this video, ang gagawin po natin ay i-honor natin lahat ng ating mga overseas Filipino workers dito sa Hong Kong. Papakita natin kung ano nga ba ang buhay ng isang OFW dito sa Hong Kong. So, naisip ko na sobrang daming Pilipino dito, sobrang daming OFW natin at kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So, gusto ko maipakita natin para naman sakali kung kayo ay may kamag-anak, kakilala ng mga nasa Hong Kong o nasa abroad na nagtatrabaho para makita nyo kung ano ba ang trabaho ng inyong mga mahal sa buhay dito, mga kaibigan nyo. Kasi alam nyo, madalas ako, guilty rin ako niyan kapag meron tayo mga kababayan na umuwi sa Pilipinas tapos nagtrabaho sa ibang bansa, akala natin parang wow, sobrang yaman ito, sarap buhay ito. Hingi tayo ng ganito, size 8, size 5, lahat ng size na ibigay na natin. Pero sa totoo lang, mahirap ang buhay nila dito dahil miss na nila syempre ang ating bansa at miss na nila syempre kayo na mga mahal nila sa buhay. Kaya itong video na to ay para sa ating pinakamamahal na mga OFWs. So eto na nga, halos 5 months kong pinalano itong vlog na ito. Buti na lang tinulungan kami ng Pathfinders. Shoutout Miss Catherine dahil nakahanap sila ng willing na OFW pati ang employer niya na maipakita sa vlog. So ito na nga si Ate Jocelyn. Si Ate Jocelyn ay 7 years na dito sa Hong Kong. Dati ay nagtrabaho naman siya sa Middle East. Ops! Hindi lang si Ate Jocelyn na magiging bida rito. Kung ikaw ay isang OFW at nanonood ka nitong video na to, sa dulo kumapit ka dahil meron tayong pag-giveaway. Baka ikaw ang isa sa mga masuswerteng OFW na pwedeng manalo! At pagdating namin sa Hong Kong, yan ang aming unang ginawa, ang puntahan at personally ma-meet si Ate Jocelyn bago namin simulan ang aming vlog. Ang dami namin pinag-usapan, ang daming sinabi sa akin ni Ate Jocelyn na do's and don'ts. So, siguro naman sobra-sobra na tong introduction ko. Kanina pa ako nag-video. Simulan na natin ang aking day 1 as OFW. Tara! Hello, good morning. So, eto na si Ate Jocelyn. Hello, good morning. Ang aking sasamahan today dahil ako ay magiging si Ate Jocelyn for the day. Papasok na tayo. Kumakain ka. Kumakain ay alaga namin. Peito! Say hi to them. Hi! I'm your new cheche. Alex. Dito kami matutulog ni ate. So, bali, dito si Peito, dito si Ate Jocelyn. So, ang magaganap mamaya, dahil syempre hindi kami kasya, si Peito sa labas. Tapos, anong ginagawa mo ate pag ganun? 6:45 gising mo, tapos? 5:45 gising. 5:45. Siyempre, Bali, nag-ayos din ang sarili Oo, ko. tapos. Okay. Oh, Tapos, handa kong gamit niya. para sa kanya. Oo. Pero meron ba ditong mga,
OFW na hindi lang isang inaalagaan? Meron. Marami. May mga- dalawa. O, finish? Ako na dyan. Ang gagawin natin dito? Lagay lang dito. Ito ang kusina. O, di ba, ang liit? Pero ikaw na lahat dito ate naglilinis. Kayang-kaya naman pala kasi nga maliit. Maliliit lang mga bahay nito. Ilagay mo lang dyan. Mamaya pa. Mamaya natin linisin. Oo. Kaya, ayan. Ay, naku. May juice ka ba dyan? Ay, naging bisita. Pero naabutan mo siya, ilang taon na? 7 years old. Hindi yung baby talaga. Hindi. Eh sila, ano oras sila alis? Si Sir, 9. Pagbalik natin dito mamaya, gising na din si Madam ko. Paalis na rin siya, mga 10, gano'n. Wala palang TikTok dito sa Hong Kong. Hindi. Ba ng TikTok dito? Eh, paano kayo nanonood? Saan kayo nanonood? Facebook tsaka YouTube? Facebook, YouTube, Netflix. Tapos, pag Sunday, anong ano nila? Ginagawa nyo? Nandito silang tatlo. Si Madam lang nandito. Si Sir may pasok yan. Let's go. We'll go to school. Ni hao, I'm Kathy. Alex. Hi. I will be your new yaya. Ni hao. 我这名是 Kathy. Understand? Hindi na naintindihan yung Chinese ko. Okay lang sa kanyang buhat niya yan. You want me to carry your bag? Ayaw niya. Gusto Kasi sinabihan na rin sila ng school kasi malaki na sila. Dapat sila Kailangan na nagbubuhat. maging, ano niya. Ikaw gusto mo ba buhatin kita? Naku, hindi ko kaya. So, anong gagawin natin ngayon ate? Pupunta tayo sa... Sa school niya. Airport. Sa school niya. Pero maglalakad tayo papunta sa sakayan kasi malayo din sa May wala ba kanya. tricycle dito? Hindi uso tricycle dito. Ah, Sa walang Pinas lang tricycle. yun. Come here, Peito. Sa Pinas lang yun. Sa Pinas lang walang tricycle. Ito na tayo. Ay, kayo muna ah. So kami ngayon ay papunta na sa school kasama si Ate Joseph. Peito. Ay, nahilo ko. Mamaya na muna kayo nahilo. Peito, I'm busy. Rumaragasa. Nilo. Ito yung literal na isang rumaragasang bus ang nakita natin. Dito ang school niya, school Dr. ko. Catherine. Ay, school ko pala yung... Hey, that's my name, Catherine. I own this school. Peito, bye-bye. O ngayon, saan na tayo, Mare? Halika na, chismisa na tayo. Asan na yung alaga mo? Andun na, high school na. O, ito si ate. Anong name mo, ate? Emily. Ilang years ka na dito? 7 years na. 7 years. Oh, ano mga chismis dito? Halika na, mag-chismisa na lang tayo. Huwag na natin asikasuhin mga alaga. So, ano gagawin natin ngayon, ate? Usually, uwi ka na. Uwi na ako. Ayaw mo muna magdrama na parang... So, pagka kunwari, mag-isa ka na lang, dadrama ka dito. Hindi ka muna maghahanap ng Alden Richards mo dito. Diba? As Catherine Bernardo. Ethan! Buksan niyo to! So, araw-araw to, ate. Oo, araw-araw. Itong ruta na to. Oo, basta may pasok. Swerte ka, mabait amo mo. Ay, sinasabi napaka-blessed ko't mabait sila. Wala akong masabi. Pero yung iba may hindi okay sa pagkain. Ay, oo. Anong ginagawa? Yung bibigay lang tira-tirang pagkain. Hindi sila kasabay kumain. May ganun? Oo. Wawa naman yung kababayan natin. Ito na yung Market. wet market nila. Wet market kami. So ano, binigyan ka ng budget? O, binibigay lang sa akin bagay. Bahala na ako kung anong lulutuin ko, mag-decide. Dinner, mamaya. Ano Dinner, natin? 2 dish lang naman eh. Giniling lang naman yun, saka may beans. Ang laki ng broccoli nila. Pwede to para pag ikakasal ka. Para siyang fresh kasi galing yan sa styro na may yellow. Diba parang ikakasal, bouquet? Maganda nga, ano dito, wet market, may aircon. Ayan, dinner natin. Oo. Haluan ko lang yung giniling. Omgo cheche. Tama ba yung sinabi ko? Seitan, pangyari. Ay, nag-Chinese ka na naman ate, hindi ko Ano? Hindi, receipt, seitan. Satan? Parang demonyo naman yung Satan. Seitana. Satana. Eh, Suki, wala bang freebie dyan? thank you. Diba? Hindi ako magbe-breakfast pero napagod na ako sa ginagawa natin. Parang tingin ko alas 5 na ate.
binigay ko kay ate yung malbigat. Hindi bigat eh. Kaya kami dito muna ni ate, nagpapahinga. Ganito ang plano natin, ate Jocelyn. May plano na ako. 8:34 na. So, akyat tayo. O, mga 8:40. 8:45, hanggang 8:45, maglinis-linis ako, ganun-ganun lang ako ng mga ano. Tapos, by 9 a.m., tulog ako. Siesta. Tapos, gisingin mo na ako 7 p.m. Ayos. Ay, terminate ko agad tong kunyang na to. Ikaw na sumundo kay Peito, kaya nyo na yan. Ako basta. Pa yung amo ko. Terminate ko to agad on the spot. Ang sabi mo, ang balik ng amo natin, 9 p.m. So, walang mahihiga sa master's bedroom. Ako. Maya, naglilinis na kami ni ate ng mga pinamili. Ito, saan to ilalagay, ate? Dito. Wala ako na itutulong dito. Ako naman, maghuhugas na ako ng pinggan ngayon. Ito yung kinainan kanina ni Peito. Magtiklop tayo. Paborito ko yung magtiklop. Ikaw naglagay nito. Oo, ako. Sungkitan din. Tingnan mo, may mga sampayan sila. Wala kasing masampayan sa loob. Kala ko may balcony. Wala, hindi uso dito. Saan tayo magtitiklop? So, every kailan ka naglalaba? Everyday ako naglalaba. Minsan, pag schedule din ng paglaba ko ng damit ko, maglaba ko ng damit ko ng umaga, kanilang hapon. Paano ang tiklop mo ganito, ate? Yan. Ganyan lang. Ganyan lang, hindi kailangan ng maarte. Ano. Hindi nga. Oo nga, ganyan lang. Paano pag namimiss mo ang Pilipinas? Parang hindi mo din naman ramdam kasi tulad yan, araw-araw ko nakakausap mama ko. Tsaka kasi pareho ng oras eh, no? Oo. Pareho ng shorts ng asawa ko to. Alam mo, nawawala to. Nawawala yung ganito ng asawa ko. Baka sa kanya to, ah. Dinala mo yata dito eh. Namimiss ko na yung asawa ko. Ilang araw ka pa lang dito. Kaya nga, eh. Namimiss ko. Oh. Umusik na. Ako na magsampay. Bakit? Marunong ako, ah. Hi, I'm Alex. Thank you. You're so thin. You're so slim. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Since wala nang amo natin, ako na ngayon na mag-aamo-amuhan. Pakiayos, pakilinis. Wala lang, kasabi lang. Ay. Pag-usapan natin yan, Ate Josephine. So ngayon ay maglilinis na kami ni ate. Magpunas muna tayo. Sige. Saan tayo magpunas? Ng likod? Ito ang ginagawa namin sa bahay. Isipin mo na lang bahay mo to. Aray. Nag-tumbling ako eh. Mumbling ang sakit ah. Ano? Kaya pa? Tingnan mo kung kaya mo hilahin tong Yung sofa. Ito ba tapos yan? Ang ingay niya na. Magpatulog kayo. Kung ayaw niyo magpatulog kayo. Gusto mo gawin mo lahat yan pero mamasahihin kita habang ginagawa mo. Ako pag naglilinis ako lang yan. Kaya kakayanin mo din ngayon. Kaya mo din yan. Ang bigat nito. Bakit? Bakit? Naipit yung pa. Kati, pinagtatawanan mo pa naipit ako dito. Delikado pala buhay dito sa pagiging OFW. Yung ingrong ko na ano dito. Oh, gaya Wala talaga ko akong niya. naikikilos. Nakita mo? Hindi ka pwede magkatulog. Ay, malinis naman pala eh. Gusto ko lang hilain mo yung sofa. Ikaw, wag ka na mag-camera, tumulong ka na lang dito. Ang hirap nitong ginagawa namin. Mas maganda yung tatlo tayo dito. Halos hindi mo nga naiusog eh. Ate, naipit yung paa ko.
So, ano na ang gagawin natin? Babalik natin? Mamaya, kailangan natin i-map yan bago Sige, map natin. Pero tingin ko mas okay na siya dito eh. Ma'am, para maganda mag-TV na nakaganito, oh. Ang ganda, oh. Lapit na lapit na yung kay drama. Sakit pa ako, ate, naipit ako. Ang sakit. Kasi namimiss ko na pa yung asawa ko. Alik ka. Sabi ko, ate, di ba? Ano? Ibang amo yan eh. Hindi pwedeng ganyan. Basic na lang yan pag araw-araw mo. Kailangan punasan lahat yan. Bintana, upuan, pinto. Hindi ka pwede magkatulog. Yan. Sige. Pwede ka na. Saan ang probinsya mo, Iha? Ito naman yung tumama. Ate, pinagtatapon. Tumama, hindi nyo narinig kasi ang lakas ng vacuum. Bakit po, nung pumunta ako, tsaka ka nag-general clinic? Hindi, para alam mo kung paano yan. Yung Sige. Tama, yung sa tama. sofa. Ito may kinuha kong dalawa. Itong mga to. Baka gusto nyo makilinis na rin. Ay, talaga masasabi mo pala yung sinabi. At sana, sa tuwing humihitit ka nagsigarilyo mo, naiisip mo. Kayo ngayon ang kayo magbalik nito. Dalian nyo. Bigat. Tulungan nyo na si ate. Nako, sasabihin ko sa agency nyo, hindi kayo okay. Ako gagawa niya natin. Para pala ako nagbubuko dito. Pakikayod po. Magaling pala tong cleaner eh. Yes. Pero, bagsak to sa akin. Bakit ako bagsak? Ang daing natamaan ng kamay ko, tsaka ng paa ko. Careless siya. Pero Sa liit ng katawan niya bumabangga. habang hinihitit mo yan. Wag yun na ako mahalin bilang isang ina. Respeto na lang bilang tao. Hindi pala ako pwede OFW, magiging dramatic ako, ate. Ayan na lang kuhanan mo. Ganyan, di ba? Oo. Kung mahal mo ako, hindi mo ako papipiliin. Ethan! May malay ni Catherine. Kaya akala nila madali lang maging katulong. Hindi madali maging man. Mahirap kumita ng pera. Mahirap kumita ng pera. Pinapadala sa Pinas, kala nila ganun lang kadali kumita. Isang beses lang kami sumahod kung makapagsabi sila, linggo-linggo. Diba? Lahat na lang ng size na isabi. Tapos pagkaarawan nila, expected nila may padala ka. Tapos pag hindi ka nagpautang, ang sama na ng loob sa'yo. Pero gusto mo na rin talagang sa Pilipinas na magtrabaho. Eh kung malaki lang ang Sweldo. sweldo sa Pinas, bakit naman gugustuhin ko pa mga... So, given a chance, gusto mo na rin mag-retire o gusto mo doon ka talaga sa Pilipinas? Kung may source of income talaga na malaki, bakit hindi? Lahat naman tayo gusto natin makasamang pamilya. Hindi porket na OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa ay masarap na ang buhay. Ay, yan ang pinakaano na yan. Hindi masarap ang buhay dito. Yung iba, kumakain sila. Nasa kusina lang. Tira-tirang pagkain lang binibigay ng amo. Yung iba napipilitan na lang kasi nga wala ngang magandang source of income sa atin. Tinitiis na lang. Oo. Kaya, syempre, kung doon ka, iisip, nandun nga ako, pero paano naman yung pamilya ko? Paano ko may bigay yung mga pangangailangan nila? Lalo na kung may mga anak kang pinag-aaral. Yes. Pasalamat tayo may internet. Oo, Kahit papaano, yan, no? malaking tulong yan. Yung social media yan. Yung iba, naaaliw kayo. Nakakausap na laging pamilya mo. Yung iba yan na nilalan yung oras nila pag wala na silang trabaho. Naging libangan nila. Kaya ang laking tulong talaga, hindi tulad dati. Yung simpleng alam nilang meron nakaalala sa kanila dun sa Pilipinas. Hindi dahil may kailangan sa kanila, kung hindi dahil gusto nyo lang alamin kung kamusta sila. Yun ang importante. Nakakagagaan na yun sa pakiramdam namin. Ay, yung kumusta ang araw mo, anong ginagawa mo, ganyan. Ano bang kinakain mo, kumain ka na ba? Ay, ang sarap sa pakiramdam yun. Na may Yung nag-aalala kahit sa'yo. napakasimpleng ano lang yun, pero sa amin, ang laki talaga yun. Nagpapalakas yun ng loob na sa amin na lumaban din, magsumikap pa dito. At yun yung dahilan para tapusin namin yung kontrata namin at magkipon at makabalik sa mga pamilya. Parang ano yun, parang na-recharge ka, Oo. yung pagtitiis yun, na-recharge yung Oo. pagod nyo, na-recharge lahat. Kaya yung pag hindi ka pinapansin, nakakawalang May ganun ba yung hindi kayo nire-replyan? Meron din. Tapos Marami. pag napadala nyo na, hindi na. Maraming mga ganyan na pag napadala na, ang tagal magsabi. O nakuha na namin. Maraming nakakaalala pag malapit na.
sahuran na magpapadala. Di ka may kailangan bigla. Kaya ito na yung pagkakataon ninyo. Go, i-message nyo na ang inyong mga kakilala o mga pamilya, mga kapatid, mga kahit kapitbahay na mga nasa abroad na nakatulong sa inyo or alam nyong matagal nang hindi nakakauwi, i-message nyo na sila, kamustahin nyo lang sila. At sabihin nyo, naiisip nyo sila. Halika na ate. Uwi na kita sa Pilipinas. Ay, kung pwede lang, bakit hindi? Iwan ko na lang si JC dito, kaya-kaya O, ni siya JC. napalit ko. So ngayon, ang gagawin natin pagkatapos nating maglinis, susunduin na natin ngayon si Peito, ang aming alaga, sa school. Dahil dismissal na niya, kinakausap ko tong si ate, sabi ko, i-grab na lang o kaya i-angkas, ayaw. Tapos, ihahatid natin siya uli, mamaya naman sa Learning Center. Ang daming aktibidades ng aking alaga, kaya napaproud ako sa kanya. Muulan na ngayon, pero tuloy pa rin ang laban. Sakit ng ingrown, sakit ng siko, sakit na legs, inaantok pa. Patong-patong yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang laban natin sa buhay, hindi tayo susuko. 2 p.m. na, susunduin na namin ang amin, at sunduin na natin ang mga alaga natin, Mare. Hello, mga Tagalipa! Ay, Tagalipa ka? Ate, ikaw ba ay kunyang o ikaw yung estudyante? Antay natin si Peito. Peito? Sanay si Peito. Pagod na ako. Yung tito ko dati nagsundo sa akin. Tagal na si Catherine. Peito, let's go home. What's that? Thank you. Going home na kami ni Peito muna before going to our learning center. So, are you my new subscriber now? You're gonna subscribe to me? Very good, Peito. So, ngayon, bumabalik naman kami after school kasi pupunta naman kami ngayon sa learning center niya. So, magpapahinga muna kami ng saglit kasi naging close na kami. Subscribe. That's me, okay. Why isn't it verified? What? Verified. Ano? Verified. What is how do you know it's verified? If it's verified, here we'll have a tick. This is my sister. How is she verified but you're not? Why am I not verified? Hey, all my friends are verified. Why am I not verified? Okay, ito yung naging problema ko. Hindi ako verified. I was searching Google. Peito, you gave me a problem now. Why? I'm problematic now how to be verified. That's a problem now. So ngayon naman, after ilang minutes, bumaba na rin kami dahil ihatid naman uli namin si Peito sa Learning Center. Ay, inaantok na yung alaga namin. Ako naman tuliro. Okay, let's go. Saan ba yun, ate? Ayan, diretso lang. Finish lang homework? Finish? Hey, it's No verified na. My YouTube. It's verified. Check it. Thanks to Peito. Oh, tingnan mo baka may sasakyan. Okay, are you hungry? Okay, we will prepare. Me and Cheche. Habang nag-aantay kami, tulungan ko na si Ate Josie maghugas ng pinggan. Saan ka, ate, dito? Okay lang yan, hindi naman kapulo lahat. Sobrang dami yung ano, Ano? Kanin? rice na alaga. Okay, it's eating time, everybody. O, di ba? Saan ka nakakita ng kunyang na nauna pa sa upuan? O, di ba? Ako yung unang You kumuha. charge it later. So good. I cook this. So, I can go back Pilipinas. I'll stay here now. Cheche. How do you like my cooking? Good. Be honest. Rate 1 to 10. Hey! Hey! 1? 1 to 10, 1?
8. Oh, see? 8.5. 8.5. 8.5. Akala ko 15/10. Nagpiling ako doon. Binawi, 0.5. 0.5. Negative, not negative. May utang pa ako. Can you just eat? No more rating. So, ito naka-duster na ako. Tutulog na rin si Peito. Kami ngayon ay nagpe-prepare na dahil maaga pa kami bukas. Another day, another work day. So, kailangan magtulog muna kami. Si ate maliligo na siya. Peito, good night! Tatawagan ko yung asawa ko kasi ano naman, ito na ang mga panahon kung saan magkakalandian na. Tapos manonood na tayo ng vlogs. Panoorin natin yung vlogs ni Alex Gonzaga. Maganda yun. Ba't si Mikey hindi sumasagot tayo? Hi, Mami! Kamusta na kayo dyan? Oh, Mami Pinti. Kamusta na kayo dyan sa Manila? Nakakuha mo yung padala ko? Ano padala mo? Nagpadala ko Sumweldo ko, nagpadala ko. Ano, nabubungan nyo na ba yung pinapagawa nyo? Ewan ko sa inyo. Di ba sabi mo, umutang ka na naman kay Kalita? Nabayaran mo na ba si Kalita? Ayusin mo yung mga sinasabi mo, Catherine. Ako'y masakitan. Nag-LBM ako eh. Hindi nga ako naka-ano sa Bible study. Puro lang kayo, magme-message lang kayo sa akin pag kailangan nyo ng padala, pero hindi nyo ako makamusta rito, wala kayong masabi Hindi ko alam dito. yung mga sinasabi mo. Baka wrong ano ka. Wala ka man lang, I miss you anak, I love you. O sige, I miss you and love Oh, you. yeah. Bye-bye. Plastic. Sige, Ingat ka bye ma'am. always. Mag-pray ka. Ito. Ang asawa ko naman ngayon ang tatawagan ko. Natutulog na kami. Nakakuha mo yung binili kong rubber shoes? Maganda naman yung size. Yung panggatas. Yung panggatas ni Junjun, nakuha mo. Yung utang mo kay Jason, nabayaran mo. Kamusta kayo? Okay lang. Pero itong kapalit kong kunyang hindi siya hindi okay. Piniraan pa ako. Ay, walang I love you man lang. Tao ako! Hindi ako parang ano nyo. Miss nyo ako. Oh, miss mo ako. Dali. Love you. Ah. Bye-bye. Salamat sa lahat ng bigay mo. Mahal na mahal kita. Nakuha mo yung balikbayan? Sige. Yung ano mo napadala ko na rin yung Viagra mo. Ay, napala ka. Oh. Ulis ka na para makaigana ako. Hindi ba tala tayo tabi dito? Parang gusto mo makapag-relax ka ng gusto. Oo naman. Ilang oras ka lang makakapag-relax, pagod ka di ba na? So parang ayaw mo patabi. Sige. Salamat. Una na ako. Oo. So pagkakaalis niya sa akin, parang umalis ka na. Mare, salamat Salamat din. Duster pa ako dito. Parang walang umaangkin sa akin. Yung sa Pilipinas, walang nakamiss sa akin. Ito namang si Ate Jocelyn, parang gusto rin akong paalisin. Peito, I'm leaving na. You want me to stay? Ay, sabi ni Peito. Ayaw din ng bata. Nakatingin sa akin, no? You don't want me to stay? Okay. Mabilis ako kausap. So, dito namin aantayin ng aming alaga habang kami ay kakain muna. So, off natin. Ngayon ay pupuntahan natin ang mga kapwa nating OFW dito at makikihay tayo sa kanila. Happy birthday! Sa lahat ng ating mga nanonood ngayon ng OFW, kung meron kayong magandang kwento, kung gusto nyong umuwi, o dalawang $1,000 ang bibigyan natin. Dalawa po ang pipiliin natin na lucky OFW na sana'y makadagdag yun sa kanilang ipon or makadagdag yun sa panggastos nila. Basta comment down below ng OFW story nyo, i-comment nyo na rin po ang Facebook nyo or cellphone number nyo para kung sakali kayo ang mapili, matatawagan namin kayo kaagad at marireach out namin para mabigay namin sa inyo ang $1,000 Alain and Team AG. God bless po!